Ika-49 na kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang muka ni Lee Si-won na napatanong na napasabi na Key of Eternity. Na makikita ang leader na si Baek San-ho at ang lalaking may takip ang mata na patuloy pa din hawak ang lead na nanakalunok ng kristal. Na sinabi pa ni Lee Si-won na kung may kinalaman daw ba yan sa Immortal Demon Supreme. Na makikita ang muka ng leader na si Baek San-ho na nakangiti na sinasabi nito na hindi daw niya inaasahan ito. Iniisip pa daw naman niya na makakatagpo siya ng isang taong may alam tungkol sa Key ng walang hanggan. Na sinabi sa kanya ni Lee Si-won na ano nga daw ba ito? Ang Key ng walang hanggan. Makikita ang ulo ng may takip ang mata na naglalabasan ang ugat nito. Na nahihirapan pa din siya gawa ng nilunok niyang kristal. At ilang saglit pa ay makikita ang muka nito na malalim na huminga. Na ito ay masayang sinabi na pakiramdam daw niya ay napakalakas niya ngayon. Na sinabi sa kanya ng leader na si Baek San-ho na mukhang natapos na daw ang pag-ikot ng Key. Dagdag pa niya na ikinatingin ng lalaking may takip ang mata na mauuna na daw siya. At siya daw naman, patayin daw niya ang gagong yan tapos sumunod daw siya sa kanya. Na sinabi kay Lee Si-won nito na kumaway-naway. Leader ng Angkan Sanwoo. Sinabi mong interesado ka sa Key ng walang hanggan, di ba? Kung ganoon, lumaban daw siya sa kanya. At malalaman daw niya ito ng kusa. Dagdag pa niyang sinabi na may nauna na daw siyang appointment. Kaya sige, alis na daw siya. Na napasigaw si Lee Si-won na sandali lang daw. Na nagulat ito. Nang biglang inatake siya ng lalaking may takip ang mata. At pinagmasdan niya ito na makikita ang ginawa nitong atake ay napakalakas. Na makikita ang muka ni Lee Si-won na nakatingin at nagtataka. Habang ang lalaki ay masayang tumatawa na hindi makapaniwala sa taglay niyang lakas ngayon. At umataking muli ito na makikita ang mga tinatamaan ng suntok nito ay nawawasak. Na sinasabi pa nito na ito daw ay maganda. At kamangha-mangha na ang kapangyarihan daw niya ay umaapaw. Na napasabi sa isip si Lee Si-won na ano daw itong kakaibang pakiramdam. Na makikita ang lalaki na si Kwak Eun-gu na sinasabi pa niya sa isip na ang sobrang umaapaw na Key daw na ito. Ito daw ba ang Key ng walang hanggan? At gumawa ng isang suntok si Lee Si-won na sinasabi pa niya sa isip na pero kung ito daw nga iyon. Wala naman daw na malaking kahulugan. Na nagulat si Lee Si-won nang tumalbog lamang ang kanyang ginawang suntok kay Kwak Eun-gu. Na makikita ang muka nito na sinabi sa kanyang isip na ano. Tama daw naman ang ginawa niyang atake. Na nanlaki ang mata niya na nagtataka na napasabi na ano daw yon. Na sinabi sa kanya ng lalaki na si Kwak Eun-gu na yun na daw ba ang pinagmamalaki niyang atake. Na biglang wala nang maatrasan si Lee Si-won na sinabi pa sa kanya ng lalaki na kung gusto daw niyang tamaan ng maayos ang isang tao. Ganito daw dapat ang gawin niya. Na malakas na sinuntok siya nito na kanyang naiwasan na tumama sa bato. Na nagulat si Kwak Eun-gu na napasabi na ha. Buisit ka. Nagawa daw niyang maiwasan iyon. Na makikita na gumawa na naman ito ng mga pag-atake na tumatama lamang sa mga bato na sinasabi nito na okay sige. Tingnan daw nila kung hanggang saan niya kayang umiwas. At matatapos daw siya sa isang hampas lang. Dagdag pa niya na hinahabol si Lee Si-won na kapag natapos na daw siya sa laban sa kanya, gagamitin daw niya ang pagkakataong ito para hanapin at patayin ang salbaheng malaking bato na unggoy na yon. Na biglang napakamot sa taenga si Great Stone Ape. At pagkatapos ay napatingin sa kanyang gilid na nagtataka. Habang si Jenny ay gumagawa ng tawag. At biglang sinabi ni Jenny na ibinalik ang telepono sa lagayan na sinabi nito na hindi daw gumagana. At hindi daw niya sila makontak kahit gamitin niya ito. Makikita ang pasukan sa kuweba na sinabi pa niya na ang mga yon, gaano kalayo na daw ba nila pinutol ang mga komunikasyon ng mga kable. At sa tingin daw niya, nakalayo na sila ng husto sa puntong ito. Dagdag pang sinabi ni Jenny na kung ganito daw ang takbo ng mga bagay, lalo lang daw silang mapapalayo kay Si-won. At pagkatapos ay sinabi niya kay Great Stone Ape na sa halip, pwede bang sabihin niya kay Big Brother Kang Sung na nandito ang mga bomba. At babalik daw siya para hanapin si Si-won. Na nakatingin sa kanya si Great Stone Ape. At pagkatapos ay sinabi nito kay Jenny na ito daw ay walang silbi. At walang paraan daw na makikinig sa kanya ang mga bantay. Na sinabi naman sa kanya ni Jenny na kung ganon, ano daw ang gagawin nila. At kung may mangyari daw kay Si-won habang ganito sila. Na sinabi sa kanya ni Great Stone Ape na mukhang wala na tayong magagawa.
Na makikita ang muka ni Jenny na sinabi pa sa kanya ni Great Stone Ape na babalik daw siya para hanapin at kunin ang batang yon. At dahil daw masanay siya sa lugar na ito kahit papaano. Dapat daw niya pang ipagpatuloy ang paghahanap ng telepono para subukan silang tawagan. At lumipat ang eksena na makikita ang bato ay nagbabagsakan. Na sinasabi ni Kwak Eun-gu na habang tumatawa na hindi daw ba't napakasaya nito. Na lumingon pa nitong sinabi na hoy. Leader ng Sanwoo. Bakit hindi na daw niya siya inaatake? Makikita si Lee Si-won na sinabi pa nito na patuloy daw niya siyang atakihin. At hindi daw ba't pinadala niya siya sa ere noong una silang nagkita, o napagod na daw ba siya sa pagtakas hanggang ngayon? Makikita ang muka ni Kwak Eun-gu na nakangiti na sinasabi nito na kung ganoon, sayang daw para sa kanya. Dahil puno pa daw siya ng enerhiya. At pakiramdam daw niya kayang talunin ang sinumang hamunin niya. Na nakapikit na sinabi sa kanya ni Lee Si-won na manong, dapat na daw silang tumigil ngayon. Tumatawang sinabi nito na bakit daw naman. Siya daw ba ay natatakot na? Nahumakbang ito na sinabi pa na sumuko na daw ba siya. Balak pa daw naman niyang patayin siya dito. Natumugon sa kanya si Lee Si-won habang makikita si Kwak Eun-gu na hindi daw yan ang ibig niyang sabihin. Dagdag pa niya na. Ang mga kamay daw niya. Pumutok na yan kanina, kaya tuloy-tuloy na ang pagdurugo. Na napasabi si Kwak Eun-gu na ano. Sinabi pa ni Lee Si-won sa kanya na yan daw ay isang phenomenon na nangyayari kapag gumagamit ang katawan ng sobrang ki na hindi nito kayang hawakan. Na tiningnan ni Kwak Eun-gu ang kanyang mga kamay na sinabi pa sa kanya ni Lee Si-won na kung patuloy daw niyang gagamitin ang ki na lampas sa kapasidad niya, magiging delikado daw ito. Makikita ang kamay nito na sinabi niya sa kanyang isip na delikado. Itong makapangyarihang lakas daw na ito. Kung kailan daw kaya niyang patayin ang malaking unggoy na yon sa isang kisap mata. Basta't mayroon lang daw siya ng ganitong lakas. Na sinabi pa sa kanya ni Lee Si-won na kaya dapat daw agad na. Nang biglang napatigil siya sa pagsasalita ng sinigaw sa kanya ni Kwak Eun-gu na tumahimik kang bata ka. Na sinundan nito ng isang atake na sinisigaw pa niya na ano daw ba ang alam niya. Na tiningnan lang siya ng seryoso ni Lee Si-won. Na makikita ang mata niya. Pagkatapos ay tinapik ang ginawang atake ni Kwak Eun-gu. Na sinabi sa kanya ni Lee Si-won na pakiusap tumigil na daw siya. Dagdag pa niya na mamamatay daw talaga siya kung magpapatuloy ito. Na nagulat si Kwak Eun-gu sa kanyang narinig na napasimangot. At lumipat ang eksena kung saan naglalakad ang leader na si Baek San-ho na sinasabi na wala daw siyang pakialam kay Kwak Eun-gu. Dagdag pa niya na plano daw naman niyang gamitin siya bilang pataba kahit papaano. Makikita ang daanan ng kuweba na sinabi ng kasama niya na pero ginamit niya pa rin daw ang mahalagang bagay na yon. Tumugon ito na sinabi na ayos lang daw ba yon. Kung masyado daw siyang mag-focus sa maliliit na bagay, hindi daw niya makikita ang mas malaking larawan. Dagdag pa niyang sinabi na bago pa yan. Na nagulat ito nang may makita siya sa unahan. Ang nakita pala niya ay ang nagpakilalang si Seo Gon-woo na parang hinihintay sila. At napasabi ang leader na si Baek San-ho na siya daw ay. Na pinatahimik siya ni Baek San-ho. Na sinabi nito na siya daw ay kawili-wili. Dagdag pa niya na sinabi na ibinigay daw niya ang mga utos niya para harangan ang lahat ng mga daan mula sa itaas. Natumugon sa kanya si Seo Gon-woo na tatanungin sana daw niya siya ng ganito kung nagtagpo daw sila. Na sinabi pa nito na nasaan daw ang gabay na dapat makipagkita sa kanya sa pasukan. At ano daw ang pakay ng pag-atake ng mga miyembro ng Blessed Fortune Sect. Na humawak ito sa kanyang baba na sinabi na hindi daw ba't medyo nakakagulo ito. Iniisip daw niyang subukang iwasan ang komprontasyon kung posible. Na sinabi pa ni Seo Gon-woo na Blessed Fortune Sect leader, Baek San-ho. Narinig daw niya ang mga bali-balitang isa siyang baliw. Pero hindi daw naman siya siguro baliw na susubukan niyang nakawin ang isang bagay na pagmamay-ari ng Black Forest Defense, di daw ba? Makikita ang salamin nito na sinabi sa kanya ni Baek San-ho na sa tingin daw ba niya. Kahit papaano, nakipag-ugnayan daw siya sa isang patron na mas higit pa sa kanila. Natumugon ito na sinabi na ano daw ang pinagsasabi niya. Wala daw namang sinuman na mag-aalok ng mas magagandang kondisyon kaysa sa kanila. Natumugon ito na meron daw. Na makikita ang muka nito na nakangisi na sinasabi na isang napakalaking tao daw nito. At makikita ang isang helicopter na makikita sa ibabaw ng bundok. Na sinabi sa kanya ni Seo Gon-woo habang makikita ang bundok na ganun daw ba.
Ang sakay pala ng helicopter ay si Gumoon Ryong at ang mga tauhan nito. Na sinasabi niya habang nakatingin sa ibaba na ang libingan daw ng Immortal Demon Supreme. At dito na po nagtatapos ang ika-49 na kabanata. Ika-50 kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang looban ng kuweba na sinasabi ni Lee Si-won kay Kwak Eun-gu na sige, mauuna na daw siya. Dagdag pa niyang sinabi na dapat daw niyang simulan ang pagpapaikot ng kanyang ki at patatagin ito. At delikado na daw ang buhay niya sa kalagayan niya ngayon. Na nakatingin si Kwak Eun-gu sa kanyang kamay na sinasabi sa kanyang isip na mamamatay daw siya. Dagdag pa niya sa isip na oo, naramdaman niya rin daw na may kakaiba. Pero, na sinabi niya kay Lee Si-won sa kanya na sila daw ay nasa kalagitnaan ng laban. Na ikinalingon ito na nagtataka. At biglang sinugod siya na sinasabi na saan daw siya pupunta. Na mabilis na naiwasan ito ni Lee Si-won. At pagkatapos ay sinigaw niya na sinabi kay Kwak Eun-gu na manong. Napatuloy siyang inaatake na sinasabi sa kanya ni Lee Si-won na hindi daw siya nagsisinungaling sa sinabi niya. Natumugon ito na sinabi sa kanya na tumahimik daw siya. At wala na daw na halaga ang mga yan. Sinabi pa niya kay Lee Si-won na ikinagulat niya na kahit daw mukha itong walang halaga sa kanya, ito daw ay isang malakas na kapangyarihan na hindi pa siya nagkakaroon hanggang ngayon. Sinigaw pa nitong sinabi habang makikita ang muka nito na nakuha na daw niya ang kapangyarihan at pagkakataon para makipaglaban na pinapangarap daw niya buong buhay niya. At ang akala daw ba niya ay pupwedeng huminto siya sa kalagitnaan nito. Sinabi pa niya kay Lee Si-won na makikita ang muka nito na hindi daw niya kaya. Mas pipiliin pa daw niyang mamatay bilang isang murim-in sa pamamagitan ng laban kaysa sumuko sa kapangyarihang ito. At pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Lee Si-won na makikita ang muka nitong nagulat na ang hirap daw na maging isang murim-in. Na mabilis na inilapat ni Lee Si-won ang kanyang palad sa dibdib ni Kwak Eun-gu. Na napangiwi ito na nagulat. At sinabi sa kanya ni Lee Si-won na kung ganon, gagawin daw niya tulad ng gusto niya. At isang dilaw na enerhiya ang tumama sa dibdib ni Kwak Eun-gu. Na makikita ang muka nito. Na napanganga sa sakit na namuti ang mata. Na makikita ang muka ni Lee Si-won na napangiwi ng bibig na nakatingin kay Kwak Eun-gu. At lumipat ang eksena kung saan makikita ang leader na si Baek San-ho na sinasabi na mukhang tapos na daw siya sa pakay niya dito. Na makikita si Jeo Gun-woo na sinabi pa ng leader na si Baek San-ho na pero sa tingin daw niya, dapat daw niya munang patahimikin siya bago siya umalis. At naghanda ang kasamahan nito sa likod na sinasabi pa ng leader na si Baek San-ho na baka hindi daw niya kailangang gawin ito kung hindi sila nagkatagpo, pero nag-aalala daw siya na basta na lang siya pakawalan dahil daw sa nagkita sila. Na sinabi sa kanya ni Jeo Gun-woo na makikita ang muka nito na sige. Una daw nilang siguruhin ang mga kalakal. Na nagulat ang leader na si Baek San-ho na napaisip na sinabi na ang mga kalakal. At pagkatapos ay tinira sila ng nasa likod na nagawang makaiwas ng leader na si Baek San-ho. Na napalingon ito nang sabihin sa kanya ng lalaking umatake na sect leader. Talagang matalino daw siya. Sinabi pa nito habang may hawak ng dalawang espada na para daw sa kanya, ito'y isang napakahalagang sandali. At makikita ang mga kahon na sinabi pa niya na nasecure na daw niya ang mga kalakal. Na lumingon na napasigaw si sect leader na si Baek San-ho na Jang Jae-ho, ikaw. Kailan pa daw siya naging kasapi ng Black Forest Defense? Na sinabi sa kanya ni Jeo Gun-woo habang napalingon ng tingin si sect leader sa kanya na mula pa daw sa simula. Kasapi na daw siya ng Black Forest Defense. Hindi lang daw niya ito napansin. Na sinabi sa kanya ni sect leader na ang sinasabi daw ba niya na niloko lang siya ng Black Forest Defense sa buong panahong ito. Natumugon si Jang Ji-ho na sinabi sa kanya na bakit niya pa daw kailangang ipagkanulo sila. Dagdag pa niya na hindi daw niya alam kung sino ang patron na yan, pero isipin mong gagawin mo ang ganitong di ka nais-nais na sitwasyon. Na biglang sinabi sa kanila ni sect leader na maaari daw ba niyang sabihin ang parehong bagay kahit na ang patron na yan ay si Gumoon Ryong. Na nagulat ang dalawa sa kanilang narinig. Na napasabi si Seo Gun-woo na tama na daw ang kalokohan. Kasama daw si Gumoon Ryong sa Black Forest Defense. At walang paraan daw na makikialam ang bastardo sa kasunduan na ito. Na napangiti ang sect leader na sinabi pa sa kanila na ang akala daw ba niya ay makukulong niya ang dragon sa isang simpleng lawa. Ang makapangyarihang kapangyarihan ni Gumoon Ryong ay lumagpas na sa Black Forest Defense.
Hindi daw ba siya aware sa katotohanan yan? Na sinabi pa nito habang makikita si Gomoonryong na bagaman naghahanap daw siya ng dahilan para umalis sa Black Forest Defense. At ang isang paraan daw na hinahanap niya ay ang key ng Eternity at papunta na daw siya rito. Dagdag pa niya na ito daw ay naaksidente niyang natagpuan. Baka gamitin daw ni Gomoonryong ang key ng Eternity para lamunin ang Black Forest Defense. Na sinabi pa sa kanila ni sect leader na anong masasabi daw niya rito. Hindi daw ba niya nararamdaman na ito ay parang tadhana? Dagdag pa niya na kung nararamdaman rin daw niya yan, gusto daw ba niyang sumama sa kanya sa tadhanang ito? Na makikita ang mata nito nang sabihin sa kanya ni Seo Gunwoo na magaling daw siya magsalita, tulad ng inaasahan daw niya sa isang pinuno ng sekta. Sinabi pa niya na makikita ito na patayin daw siya. Na mabilis itong inatake ni Jang Jae-ho na nagawa nitong maiwasan. Na may kinukuha sa bag na sinabi na ito daw ay magiging mahirap. At isang bilog na bagay ang makikita sa kanyang palad na sinabi pa niya na kung hindi daw siya mapapaamo sa magagandang salita. Na isang makapal na usok ang kanyang pinalabas. Na napasabi si Jang Jae-ho na ito daw ay isang poison. Na mula sa usok ay makikita ang kamay ni sect leader. Na hinawakan ang braso ni Jang Jae-ho na ikinagulat nito. At habang hawak ay pinasabog niya ito. Na ikinagulat ni Seo Gunwoo. Na nakangiting sinabi ng sect leader kay Jang Jae-ho na wala daw siyang choice kung hindi patunayan daw sa kanya. Gamit ang kapangyarihan. Na nagulat si sect leader nang may mapansin ito. Ang napansin niya pala ay isang latigo na mabilis siyang umalis na iniwan niya si Jang Ji-ho. Na napasabi si sect leader habang makikita si Seo Gunwoo na magaling. Inaasahan daw niyang aatakihin niya siya ng ganyan. At pagkatapos ay mabilis siyang hinawakan sa muka ni sect leader. Nasinigaw nito na habang pinasabog ang muka na bakit hindi daw niya bigyan ng oras ang sarili niya para makumbinsi. Na ito ay nagtataka na nanlaki ang kanyang mata. Na mabilis itong umikot sa ere na sinipan niya si sect leader. Na ito ay napaatras habang may hawak sa kamay na nakuha kay Seo Gunwoo. Na makikita ang muka nito habang may hawak na sinabi na ang kanyang muka daw. Na napasabi pa ito ng ha? Nang biglang inatake siya ng latigo nito. Na sinasabi ni sect leader na nakatingin siya na hindi daw ito madaling kalaban. At tumakbo na sinasabi na sa kasamaang palad, wala daw siyang oras ngayon. Paalam. At makikita ang parang balat na nasira. Na sinabi ni Seo Gunwoo na ito na daw ba ang necrotic silver blight. Ang akala daw niya ay gagamitin niya ang nakakadiring poison art na ito. Na sinabi sa kanya ni Jang na kung okay lang daw ba siya. Na tumugon ito na ayos lang ako. Naabutan lang daw siya ng hindi handa ng sandali. Sinabi pa niya habang makikita ang maskara nito ay nasira na ngayong ganito na daw ang sitwasyon. Na makikita itong gumalaw-galaw. At biglang lumaki ang dibdib. At binuksan ang zipper na sinasabi na siguro dapat na daw niyang tanggalin ang nakakainis na pagbabalat kayong ito. Ang tunay pala nitong anyo ay isang magandang babae na sinasabi na aalalahanin daw niya ito. Pinuno ng Blessed Fortune Sect, Baek San-ho. Na sinabi ni Jang sa kanya na kung totoo daw ang mga salita ni Baek San-ho, hindi daw ba't susunod na si Gomoonryong sa kanila. Na sinabi ng nagbabalat kayong nakilala nating si Seo Gunwoo na lumapit sa kahon na kung ganoon, nakakainis yan. Hindi magiging madali ang umiwas sa kanyang pagsunod. Dagdag pa nito na sinabi na hindi daw nakakapagtaka na parang may kakaiba nang maramdaman niya nang marinig daw niyang sasama si Lee Si-won sa biyahe. Na sinabi sa kanya ni Jang na Lee Si-won? Ang tinutukoy daw ba niya ay ang pinuno ng Sanwoo clan? Kinuha ang kahon na sinabi nito na yang pilyo daw na iyon. Mortal daw siyang kaaway ni Gomoonryong. Na sinabi pa nito habang makikita si Jang na nagtataka na para daw sa kanya, baka makakuha daw sila ng oras kung maipapadpad natin siya kay Gomoonryong. Pero hindi daw niya alam kung nasaan siya ngayon. Na napalingon ito nang sabihin sa kanya ni Jang na ang tungkol daw sa batang yan, nakita daw niya siya kanina lang. Natumugon itong sinabi na ano. At dito na po nagtatapos ang ika-50 kabanata.